nakikita nyo na durug na bahay ninyo. Na-wash out na ang mga gamit nyo sa baha. Anong sinasabi nyo ngayon? Kunyari, may makarinig, sino ba yung babae niyang bubuyog na yang si Marlek? Anong pinagsasabi niyan? Ang ingay ng babae niyan, dapat yung mapatay, dapat yung tugisin, dapat yung ikulong. Di ba ganon? Ganon kayo? Ayaw niyong marinig ang kajutang-jutahan na katotohanan. You don't care, then magtiis kayo. Pag nanakawan kayo ng mga hayop na to, magtiis kayo forever. Pag sinabing makipaglaban, sabihin, ay kasi wala akong pamasahe, kasi ganito, kasi may trabaho ako. Eh di forever ka magtrabaho sa construction, forever ka dyan, yung paa mo, nandyan nakasawsaw sa kanal, dyan sa palengke. Wala kang pakialam. Kaya kayo ginagago. Imagine mo, buong halos budget, tinanakaw na nila. Binabaliktad na ngayon. Binabaliktad na. I am not defending Sara Duterte, okay? Na gusto ko siya magpresidente. Ang punto de vista dito, you talk about Inday and Tambaloslos, billions and billions and billions, maybe trillions of money na sinasabing dineliver sa mismo may testigo. Si Sara Duterte, sinasabi yung 125 confidential fund, na-clear na siya ng Commission on Audit. Ayaw pa rin tigilan si Sara Duterte. And you turn blind eye, di ba? Sabi nga ni Angelito Castillo, di ba? Bulag kayo. Itong Apa, Ungpin at mga artista, mga jutang genimas niyo. Bulag kayo. This is not about Sara Duterte. Gusto niyo pala lumaban dahil ninanakaw yung pera. Bakit kayo nakatutok sa 125 million ni Sara na na-clear na ng COA? Bakit hindi niyo tutukan si Virus? Now 3 billion budget insertion. Bakit hindi niyo tutukan si Tambaloslos? Yan ang pailan niyo sa ombudsman. Wala pang nagpapile sa ombudsman kasi what? Magkakasabwat sila. Bakit ayaw niyo tutukan si Satanas na mismo dito binitbit ang kanyang mga artistang mga hayop na kasabwat niya na ginasusan ng pera ng bayan kaya namatay si Tantoco? Wala kayong pakialam. Even actress, artist, yun ang mga nagsasalta sila. Kabayo, Sara Geronimo. Nagsasalta sila dito about corruption, but you guys failed to target kung sino ang ugat ng corruption. It's a bullshit itong mga artistang ito. Bakit? Bullshit lahat yan. Salta ganyan para nagrally-rally kayo, mga ulul kayo. Pero tinarget nyo ba kung sino? Sino ang punot dulo ng pagnanakaw? Pinalakpakan si Sara Geronimo. Yay! Okay naman yung batang yan. Then after that, palakpak, asa na yung laban. If you want to speak about your country, politics, kung ano man, tuloy-tuloy. Hindi magsasalta ka lang sa concert, din pinalakpakan ka. Regine Velasquez, nagsalita din, di ba? Tinarget ba ni Regine kung sino ang nagnakaw? Alam naman nila Alam nila na si Lisa Marcos, addictus, naggastos ng pera dito at may namatay na si Tantoco. Alam ng mga artista, why? Ando doon ang karamihan sa kanila. Ando doon ang mga reporter. Di ba? Yes, Hervin Conde, Lisa Tanas is the mastermind. Walang pag-asa Pilipinas. Hanggat magdakdak tayo dito, dakdak tayo ng dakdak, we can just talk every day, but hindi hindi kayo makakatakas sa kamay o sa kuko ng mga demonyo. Imagine mo, even mga foreigners na mga negosyante, di ba? Tignan mo yan, yung mga Ayala, Zubel, you name it, mga Chinese big tycoon, wala yung pakialam sa inyo Ginagamit lang nila ang pagiging dual, Filipino nila kunyari, kasi they're making business, they're making money sa atin. Okay? Di ba? So yun ang malungkot. Yun ang pinakamalungkot sa Pilipinas. Nakakalungkot. Okay? Lahat politiko. Temo, anong pinagkakabala ng bangag? Kaso dito, kaso doon. Kasuhan si Sara, kasuhan si Marlica, puksain yung vlogger na to. Di ba? Damputin yung vlogger na yun na sinabi si mga bugbugo. Patayin yung mga abogado. Di ba? Wala na pag-asa. Alam mo, tapos itong mga artistang ito, itong mga politiko, mga artista, mga kabit ng politiko, then they enjoy life sa labas ng bansa, pasosyal dito, pag ganyan, ganun, pag ganun. Wala silang pakialam. Pero alam nyo, huwag niyong antayin. Na kahit nasa malakas, God forbid, sana huwag naman mangyari, na kapag dumating ang dilubyo ng langit, lahat yan, na oras din, pag minalas kayo, na wash out lahat yan, ay hindi na kayo makapagsisi kasi patay na kayo Di ba? Kung matigo kayo, magsisisi ka ba, patay ka na. But again, ang sa akin lang, kawawa kayo. Kailan kayo maninindigan? Kailan? Hanggat maubos na yung mga imagine nyo,
binaha kayo. Ngayon, dira sa Bisaya, yung, alam niyo, pag mahirap ka, pag mahirap ka, ultimong tabo mo na inanod ng baha, napakalaking bagay yan sa'yo. Ultimong balde mo, yung timba na sinasahuran mo ng tubig, napakahalaga yan sa'yo. Ultimong aparador mo na kinuha mo sa Bombay, na pinaghulugan-hulugan mo, tig-20 kada linggo, tama? Mahalaga yan sa'yo. Pero inanod na ng baha. Kung ang trabaho mo lang, naggagapas ka ng tubo, o construction worker, o ano man, ilang buwan mo pag-iipunan yan. Ilang buwan mo hulugan yung kama mong hulugan na Uratex. Di ba? Uratex o yung tinatawag nating POM ba? POM. Sa Bisaya, amang POM. Nagbakal ka doon ng POM. O yung kutsyon. Nawala na parang bula. Ano ibibigay sa'yo ng gobyerno? Papalitan ba ang kutsyon mo? Papalitan ba ang mga tabo mo na nawala? Bibigay ka lang ng 2 kilong bigas na agup-upo na hindi makain ng tao. Bibigyan ka lang ng 2 sardinas, i-optics nila nga, abot-abot ng ganyan, ang galing-galing na ni Marcos Jr. nagtatrabaho na. Ganyan. Sa mahirap, akala nyo, syempre, kung marami kang pera, yung tabo, basura yan sa'yo. Natapo na yan. But sa mahirap, even ang 4 na baso nila na pinanggalingan ng Nescafe, di ba, ng kape, di ba, nung unang panahon, yung kape, ganyan eh. Di ba, may hawakan. I don't know kung meron pa rin ngayon sa atin sa Pilipinas. Yung pobre, nakatulad ko, nakatulad mo, hugasan mo yan, tatanggalin mo yung bansil, ganyan-ganyan. Alagaan mo pa yan dyan sa aparador mo na inutang mo kay Bombay. Dahil ginawa yan ng baha, wala na, yun na lang yung kayamanan mo. Even mga kutsara mo, baso mo, plato mo, kayamanan, not really kayamanan, yan na yung pag-aari ng isang mahirap. Na kapag nawala yan, dilubyo yan sa kanila. Ultimong timba, magkano ba timba, lalagyan ng mga, yung lalagyan ng tubig sa mga drum, yan na yung asset, kumbaga, ng mahirap na Pilipino. Ngayon, pag inanod pa ng baha, kahit yung timba na yan, problema yan ng isang ordinaryong mahirap. Sana naman ako kukuha ng pambili ng timba, pambili ng kumot, pambili ng musketero, pambili ng una ng mga anak ko. Because you don't speak up. But ang bottom line nito, ninanakaw yung pera. Ninanakaw nila yung pera natin. Kaya ayaw nyo kumilos. Kung yung mga bata palaboy-laboy na yan, talagang totoo na aalisin nila sa kalsada, yung DSWD na yan, na talagang yung mga bata yan, bibigyan ng future, ibalik sa eskwelahan. Din yung mga nanay, tatay nilang addictus, ngayon, i-rehab at bibigyan ng opportunity ng trabaho. Paano nila i-rehab yan? Ang supplier ng pulburon sila, Malacanang, Bangag. Sila, di ba, yung alitagtag na wala na rin yun. Sila ang nagpapatakbo sa street ng pagbibenta. Paano nila i-rehab yung nanay at tatay ng batang yan? Paano nila ibibigay ng DSWD? Sa atin, ang homeless talaga is homeless mahirap. Wala talagang pera dahil wala, neglected sila, tiwali sa government. So yun. Hindi yan kasalanan. Ako naniniwala ako na may pag-asa yung mga batang yan. Yung mga nasakali na yan, kung yan ay bibigyan ng kalinga ng gobyerno natin. Kasi ayaw nila bigyan kasi nga, sila nagpapatakbo, sindikato sila. So wala na talaga mangyayari.